First time ever makatikim ni Sophie ng street food. Pagkadating namin sa hotel, nagpahinga lang kami saglit and nag-freshen up na nga, tapos ready to go outside na. Lumabas kami para tumingin-tingin kung ano bang meron dito. Naglakad lang pala kami papunta sa Sapa Station, ang ganda nga ng daanan, tapos ito, nag-picture-picture muna kami. Akala mo Sapa, probinsya, pero grabe buhay na buhay yung place kahit gabi. Nag-explore lang kami dito, tapos nakita namin may nagtitinda sa kalsada. Mais, OMG, parang ang sarap-sarap. Gusto talaga dito, yung may mga nagtitinda sa gilid-gilid. And nakakatawa kasi mga produkto nila talaga dito from Vietnam. Madami pang ibang tinda dito si ate like sweet potato, yung natikman namin, ang sarap din. And then kay Sophie, umorder siya ng hotdog. Nakakatawa nga kasi game na game siya dito. First time niya lang kasi kumain ng street food. I think masaya siya nag-explore kasi kasama niya yung family niya. Hindi man nagsasalita ng English si ate dito, pero nagkakaintindihan naman kami. May nag-help sa amin dito ng mga Vietnamese na medyo bata pa. After namin kumain ng street food, nako, dito naman sa katabing restaurant kami kumain. Nakakatakam naman kasi, tignan nyo. Parang wala pa din kami nakainan dito sa Vietnam na hindi masarap. Lahat talaga masarap. Pag Vietnam talaga, nako, food trip yan, automatic na yan. So, ito na nga yung lahat ng mga kinuha namin para ipaluto. More on papak-papak lang din talaga kami dito at ito na nga yung bill namin. Ang dami na nga niya, nasa 1,000 pesos lang yan. Nag-continue pa nga kami maglakad-lakad dito sa area. Nako, super worth it talaga maglakad sa gabi dito kasi ang daming ilaw. Ang ganda mag-take ng mga videos and pictures. Pagmasdan yung mga buildings, alam niyo nakakatuwa din kasi si Sophie na-appreciate niya yung pagtingin-tingin around. Ito nga, may nakita kaming isang malaking pintuan dito. Sabi niya, kakatok daw siya. Nako, akala ata niya pagbubuksan siya. Ayan, medyo malayong shot at tignan nyo nga kung gaano kalaki. Dahil napakaganda ng lights dito, dito nga din kami nag-apat sa apat. After niya, nag-dessert nga lang kami dito sa convenience store. Warning lang, super milky pala nito. Hindi ko siya naubos, hindi ko natripan. Kasama pala namin dito yung ate at kuya namin from Pampanga. At pabalik nga sa hotel, gusto namin ma-experience tong tuk-tuk ata yung tawag dito. Naisipan nga namin na bago bumalik, ayan, pumunta muna kami sa Viet Trekking. Meron kasi silang cafe and restaurant dito. Guys, sobrang ganda ng ambience dito. I've been seeing a lot of vlogs din na dito sila nagsistay. Pero ang comment ko lang dito, medyo mahirap siyang puntahan kung hindi kayo sasakay ng tuk-tuk. Or medyo mahirap kung palabas kayo galing dito. In the morning, may mga nakaabang naman na tuk-tuk. Pero pag gabi gusto nyo pang lumabas, wala na nakaabang. So for us, hindi kami magsistay dito siguro kung may kasama kaming bata. Pero galing dito, alam nyo, walking distance lang siya papunta sa hotel namin. So ayan, ito na nga yung pinaka-dinner namin kasi si Sophie gusto niya ng kanin pa. Ang dami pala nilang serving, nagulat kami. Pwede nga 2 tao mag-share dito sa isang plate. Ito pala yung total plus may fries din pala. Nasa 700 pesos. O next vlog, yung pinaka-highlight ng aming trip. Pumunta kami sa Sun World Fancy Pan Legend. And sa Alpine Coaster Sapa. Love love! Hi!